Aking asawa ako. Pasensya na, hindi na ako magbibilyar pa ulit. Naglalaro lang ako ng bilyar kasama nila. Hindi ko rin alam kung bakit natatalo ako ng ganito kalaking pera dahil lang sa isang laro. 500,000 yan. Naitaya ko. At natalo ang lahat ng pera natin, pati itong bahay na isang lako na. Dapat lang akong mamatay. Dapat lang mamatay. Aking asawa, talagang alam ko na ang pagkakamali ko, pero hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Aking asawa, pakiusap. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, hindi ba? Pangako ko na mula ngayon, hindi na ako maglalaro ulit. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi. Ngayong gabi, kailangan nating maglaro ulit. Hindi. Sumpa ko, hindi na ako maglalaro pa. Ipapakita ko sa iyo. Aking asawa. Hindi mo ito kasalanan. Ay, ako. Dapat talaga akong mamatay. Kagabi, tinawag ang asawa ko ng mga tinatawag niyang kaibigan para magbilyar. Hindi lang sila naglaro ng pustahan, pero natalo pa siya ng ilang daang libo sa isang gabi. Alam kong ang asawa ko ay mahilig magbilyar, pero hindi siya naglalaro gamit ang pera. Kaya, isa lang ang posibilidad. Ang asawa ko ay sinet up. Aking asawa. Maghahanap na ako ng pera, bigyan mo ako ng kaunting oras, sigurado ako. Na isang lana ang bahay, at darating bukas ang mga kukuha ng bahay. Kahit magtrabaho ka ng magdamag, kukuhanin pa rin ang bahay bukas. Pakinggan mo ako, dalhin mo itong natitirang cue stick at hanapin ang mga nagbilyar kasama mo. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo. Pasensya na kapatid, panalo na naman ako ngayon. Hoy, hindi ba si Kuya Ki yan? Gusto mo bang sumali? Nag-i-score na kami. Hindi na siya maglalaro, pero narinig ko, masaya daw itong mag-billiards. Pwede ba akong sumali sa inyo? Mukhang itong babae, ipagtatanggol si Jokey. Isang babae lang, gaano ba kagaling sa billiards? Ano? Natatakot ka bang matalo sa kanya? Pwede namang maglaro, pero kapag nagbi-billiards kami, kailangan naming mag-score. 10 piso bawat puntos. Ate Ru, laro ba? Sige, 10 piso bawat puntos. Ang asawa ko ba sa isang gabi? Paano matatalo ng 500,000? Sige, edi simulan na natin. Waiter, ayusin mo na ang bola. Ate Ru, unahin na ang mga babae. Ikaw na ang mag-umpisa. Hayaan mo? Sige, edi hindi na ako magpapakipot. Aba, anong kamalasan na ipasok pa ang bolang iyan? Ay, hindi pa naumpisahan ang mga bola, nakapasok na ng isang bola. Swerte lang yan. Hindi naman ito ang unang beses na naglaro tayo ng ganitong laro. Higit sa lahat, tingnan mo ang postura niya sa paghataw. Parang marunong bang maglaro? May punto, Karyang. Mukhang may isa na naman tayong magbibigay sa atin ng pera. Hahaha. Teka, pumasok ba yung tira ko? Naman. Nahulog na sa bulsa ang bola. Kaya syempre, pumasok yan. Ate Ru, hindi ko inaasahan. Ang galing pala talaga ng diskarte mo. Edi itutuloy ko na. Sa unang tira pa lang, hindi na niya nagawang i-break ang bola. Sa ganyang diskarte, nanggagaya pa ng ibang mag-umpisa. Hindi naman ito paglalaro ng bilyar. Sa tingin ko, nagbigay lang siya ng pera dito. Nagbigay ng pera? Anong parang ibinigay? Hindi ba't lahat naman naglalaro ng bilyar dito? Libangan lang naman yan. Libangan? Anong uri ng libangan ang magpapatalo sa isang tao ng 500,000 piso sa isang gabi? Oh, mukhang isa talaga siyang bobo. Halatang hindi papasok sa gitnang bulsa yan. Pero doon pa rin siya nakatarget. Hoy, asawa. Hindi mo pwedeng tirahin ang gitnang bulsa. Hindi mo yan mapapasok. Aray, Kuya Joe, iyan na ang problema mo. Noong ikaw ay nagbibilyar, hindi rin naman nakialam si Ate Ru sa iyo, hindi ba? Ngayon, si Ate Ru sa wakas, naglalaro na sa mesa. Bakit ka naman nakikialam diyan? Tama, 50 piso lang naman ang taya sa larong ito. Ano? Hindi mo kayang ilabas ang 50 piso? Oo nga, 50 piso lang, di ba? Isa pa,
Paano kung maipasok ko pala? Aray, umalis ka. Napasok ko. Ate Ru, ang ganda ng tira mo. Ang galing. Ang lupit. Ang lupit ng tira niyang iyan. Hindi ko inasahan na marunong ka palang magtago ng galing. Ha, siyempre naman. Sayang. Hindi ko napasok ang tirang ito. Sinasabi ko sa'yo, mahal, huwag ka nang maglaro. Sinasadya nila iyan. Kapag naglaro ka pa, matatalo ka. Matatalo? Para ko matatalo? Hindi mo ba nakita na ilang beses akong nakapasok kanina? Kapag minura mo pa ako, tiyak na babantayan kita para hindi ka makatira. Honey, pasensya na. Anong nangyayari? Bakit wala na akong matitira? Uy, titira ka ba? Kung hindi, ako na lang ang titira niyan. Itong babaeng ito, ginagawa niyang bilyar ko. Pero sa tingin ko sa kanya, hindi naman siya mukhang marunong magbilyar. Hala. Anong klaseng swerte naman ito? Kahit ito, naipasok niya. Napasok ko? Napasok ko? Ah, tira swerte lang pala. Ayos ka, Ate Ru. Hindi ko inasahan na ganoon pala kaganda ang swerte mo. Ito, Ang dali lang palang magbilyar. Ate Ru, dahil maganda naman ang swerte mo, paano kung magpalit tayo ng paraan ng paglalaro? Ano sa tingin mo? Ziga, anong lalaruin natin? Ate Ru, kung mabilis ka namang matutong mag-billiards, maglaro na lang tayo ng 9-ball race. 1 puntos, 100. Ano sa tingin mo? Sa race, 3 manlalaro ang maglalaro ng 9 na bola, sunod-sunod ang pagtama at mananalo ang makakashoot sa ball number 9. Mahal, umuwi na lang tayo. Huwag na tayong maglaro pa. Talaga, huwag na tayong maglaro pa. Asawa ko, bakit ka masyadong kinakabahan? Mukhang iyong 500,000 piso na natalo kagabi ay baka may kinalaman sa 9-ball race, ha? 100 piso sa 1 puntos. Hindi ba masyado namang malaki yan? Oo. Ayan na, Ate Ru. Ang 100 piso sa 1 puntos ay hindi pa talaga malaki. Kadalasang naglalaro lamang kami ng 1,000 piso. Ito ay dahil tinitingnan namin na isa kang babae, kaya ginawa naming mas mababa ng kaunti. Miss, hindi mo ba alam? Kung naglaro ka ng race noong nakaraang round, panalo ka sana ng halos 1,000 piso. Ano? 1,000 piso? Sayang naman. Dapat nag-race na lang ako kanina. Mahal, hindi ka pwedeng mag-race. Hindi mo sila matatalo. Umuwi na lang tayo. Umalis na tayo. Bakit tayo aalis? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Silawang at ng kuya na ito? Halos manalo ako ng 1,000 piso kanina. Si Silawang ay kaklase mo, lolokohin ba niya tayo? Pero silang dalawa. Anong pero? Noong nagbabilliards ka dati, hindi naman kita pinakialaman. Ngayon gusto kong maglaro. Huwag kang kumibo, umalis ka riyan. Oh, astig pala ang posisyon mo sa pamilya. Sinusermonan mo ang asawa mo? Parang aso. Hey, mahal, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ate Ru, tayo na lang. Maglaro ng chase score. Maglalaro tayo ng chase score. Kailangan ng 3 tao sa chase score. Makikisali ako sa inyo. Maganda. Ayaw mo ba? Siyempre pwede. 100 bawat puntos. Kung sino ang matalo at hindi magbayad, siya ang tuta. Asawa ko. Ito? Isang hataw, 3 bola ang pumasok. Eksperto ang babaeng ito. Nausisa ko na lahat. Sa bahay ni Jochi, si Jochi lang ang marunong mag-billiards. Ang asawa niya noon, ni hindi pa humawak ng cue stick. Hindi ba't masyadong suwerte iyon? Anong saysay ng sobrang swerte? Basta't magsanib puwersa tayong dalawa, matatakot pa ba tayong matalo siya? Nakita mo, swerte lang ang mayroon siya, wala siyang kahit anong galing. Bakit natin siya katatakutan? Aba, anong pinag-uusapan ninyo? Kayo na ang sasalang. Sige, lako kung lako. Hindi ako naniniwala na magiging ganyan kakaswerte palagi. Hala, mukhang seryoso na si Jiao San. Hula ko matatalo na ang babaeng ito. Ang babaeng ito ay purong swerte lang, kaya niya napapasok ang bola. Kung pag-uusapan ng kasanayan, paanong matatalo niya si Jiao San? Mahal, umuwi na lang tayo. Kung maglalaro ka pa, mas mapupuno ka ng utang. Matatalo?
Hindi iyan sigurado. Lintik, hindi pumasok ang bolang iyon. Hindi pumasok, kaya ako na. Sige nga. Hindi ako naniniwala na ang ganitong patay na sulok, mapapasok mo pa rin. Pasok, pasok. 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 Pumasok pa rin ang bolang iyon? Anong klaseng swerte iyan? Ang swerte ay bahagi rin ng galing. Tingnan mo, mahal. Nanalo ulit ako. Mahal, walang saysay ang bola na pinasok sa swerte lang. Ang bilyar na ito ay tungkol sa teknik. Ay, Joe. Ayaw ko nang marinig ang sinasabi mo Tama si Ate Ru, ang swerte ay bahagi rin ng iyong galing. Sa tingin ko, dahil sa swerte ni Ate Ru, tiyak na mananalo siya ng tuloy-tuloy. Halika, Ate Ru. Ito ang inyong score. Miss, ang ganda talaga ng swerte mo Nakadalawang sunod na panalo ka na? Paano kung ganito? Sa susunod nating laro? Magdagdag tayo ng taya? Sige, magkano ang idadagdag? Asawa, nanalo ka na ng 2 beses, huwag ka nang maglaro pa. Ang utang sa bahay, ako na ang magbabayad niyan sa pagtatrabaho, umalis na lang tayo. Hoy, anong ibig mong sabihin? Manalo lang ng pera, aalis na. Ginagawa mo pa kaming tanga? Napakalaki ng talo ko kahapon. Ayoko nang maglaro ngayon, hindi pa ba pwede? Loozo, mas lalo kung ayaw pakinggan niyang sinasabi mo. Iba ang kahapon, iba ang ngayon. Higit sa lahat, kami ngayon ang natalo. Marunong pa ba kayong makinig sa katuwiran? Niloko ninyo ako ng 500,000 kahapon, hindi pa ba kayo kontento? Pare, anong ibig mong sabihin diyan? Kailan ka nilokong perang gago? Oo nga, bakit aalis? Ngayon pa lang ako nagsisimulang manalo, tapos gusto mo nang umalis ako, ayaw mo ba akong manalo ng pera? Halika, 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 tumabi ka. Nakaharang ka sa paglalaro ko. Ang galing ni Miss, mukhang ikaw talaga ang nagdedesisyon dito. Kung wala kang anumang reklamo, magdagdag tayo ng 100, 200 bawat puntos. Ano ang masasabi mo? Sige, syempre wala namang problema. Miss Pumuesto. Ay, Miss, kanina, dahil sa bago ka lang naglalaro, kaya hinahayaan ka naming mag-umpisa. Ngayon, ang nanalo ang mag-uumpisa. Ang nanalo ba ang mag-uumpisa? Nagsisimula na ba kayong mag-setup ng bitag? Asawa, Sige, Kung ganon, hindi na ako magpapakipot. Hindi pumasok. Konting-konti na lang, pumasok na sana. Putang ina, hindi ako nanalo, hindi papasok yung bola na yan. dahil hindi ka nakashoot, hindi ba dapat ako naman ang titira? Sige, tumira ka. Hindi ako maniniwala na ganyan katagal ang swerte mo. Uy, miss. Mahirap yan na long-range ball na nakadikit sa railing, karaniwang mga profesional na manlalaro, nahihirapan ding ipasok yan, lalo pat bago ka lang. Bakit hindi, sumuko ka na lang. Oo nga, kung hindi mo maipasok yung isang tirada, mapupunta sa iba ang pagkakataon mo. oy, tama, Mrs. Bakit hindi? Sumuko ka na lang. Bakit hindi subukan bago ka magdesisyon? Ito. Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang ituloy yan. Kung hindi pumasok ang bolang yan, lahat ng perang napanalunan natin kanina ay mawawala. Tumigil ka na! Oy bata, mula nang dumating ang asawa mo rito, hindi pa siya natatalo. Bakit ka nakikialam? Para mo namang minamaliit ang asawa mo, hindi ba? Huwag na huwag kang mag-alala. Napakaswerte ko ngayon. Baka sakaling mapasok ko pa itong bola. Panalo na ako rito. Ate Ru, Sipo. Teka muna, maganda, 1 puntos lang ay 100 piso. Kahit pa manalo ka sa larong ito, ang pinakamataas na makukuha mo ay 400. Paano kung ganito? Gawin na lang nating 1,000 bawat puntos. Kapag naipasok mo itong bolang ito, makakakuha ka kaagad ng 4,000. Ano? Payag ka ba? Si Ate Ru ay naglalaro lang para maglibang. Hindi siya katulad namin. Baka naman natatakot ka? Nagkunwari pa kayong magkasundo. Gusto nyo lang akong itulak na magpatuloy, hindi ba? Sasabayan ko kayo. Bakit naman ako matatakot? 1,000, sige? Mahal, hindi mo pwedeng gawin yan? Wala na tayong pera? Tama na. Huwag ka nang magpilit pa. Nakapagdesisyon na talaga ako. Kapag nanalo tayo rito, makakakuha pa tayo ng hindi bababa sa 4,000 piso.
Isa. Nangagat Nangagat na. na. Ito. Pumasok. Pumasok ako. Wow! Aba, paano nangyari yan? Anong sinasabi ninyo? Tingnan nyo. Nanalo ba ako sa round na ito? Ang galing mo namang maglaro, Rujie. Hanga ako sa iyo. Ang swerte mo talaga. Nanalo ako ng 4 na puntos bawat tao. Kunin na natin ang puntos. Kunin na. Mahal. Nanalo ako ng 8,000 piso PHP sa round na ito. Ah. Para sa iyo rin. Maaari mo lang masabi na sinuwerte ka. Miss, subukan mo pa bang makipaglaro sa akin ng 2 round? Zika, syempre maglalaro tayo. Ngayon maganda ang takbo ng swerte ko. Kailangan kong ipagpatuloy ang panalo habang tumatagal ang swerte. Tuloy tayo. Miss, ang nakaraang round ay 1,000 piso PHP kada punto. Pareho lang din ngayon. Baka mamaya matalo ka at hindi mo pa ito babayaran. Huwag kang tumakas sa obligasyon. Anong klaseng pananalita yan? Mukha bang si Rujie ang tipo ng taong hindi magbabayad? Rujie, wag mo na lang isipin na prangka siyang magsalita. Magkakaibigan naman tayo. Kapag nailinaw ang mga bagay, mas masaya ang paglalaro, hindi ba? Kaibigan? Jochi, naniwala lang ako sa inyo. Sa grupong ito, ang mga tinatawag niyong mga kaibigan, kaya ako natalo at naubos ang lahat ng aking ari-arian. Ziga, Sige, libo-libo ang bawat puntos. Mag-break. Hay, mahal, hindi pwede. Huwag ka nang tumaya ulit. Libo-libo ang bawat puntos. Kapag natalo ka pa sa round na ito, kailangan nating magbayad ng hindi bababa sa 32,000 piso. Hindi na sapat ang pera natin para makapagbayad. kaya ako tumataya dahil wala na tayong pera. Ito na lang ang tanging pagkakataon natin para makabawi. Mahal, wag kang mag-alala. Ate Ru, simulan na. Ay, oo nga pala. Ako ang nanalo sa nakaraang laro. Ayon sa patakaran, hindi ba ako na ang magba-break ngayon? Tama, Ate Ru, ikaw na po. Hay naku, bakit napakahirap mag-break? Lagi akong nagkakamali. Hindi ka marunong mag-break? Sigurado suwerte lang ang nangyari kanina. Pero hindi ba ngayon lang naglaro si Ate Ru? Noong una akong naglaro, mas malala pa sa iyo. Halika, sa susunod, tuturuan kitang maglaro. Pumasok lahat ng bola. Ate Ru, hindi na ako magpapaubaya ha. Nakapasok lang naman ng bola. Ano bang pinagmamalaki mo? Hindi na talaga makakapasok, di ba? Tingnan mo ako. Mananalo na ako. Ganda, tingnan mo ang swerte mo. Ay, hindi maganda. Anong ipinagmamalaki mo? Kung tatamaan mo, tamaan mo na. Aray ko, anong nangyayari? Hindi ba pumasok ang bolang ito? Sige na. Kung mahina ka, huwag kang maingay, umalis ka na diyan. Ang tagal nilang naglalaro. Isa na lang ang natitirang bola. Sa tingin ko, muli na naman itong ibibigay sa ganda. Ikaw na? Ha, ako na? Bakit ang bilis naman? Ate Ru, huwag mo siyang pansinin. Matatalo na kasi siya, kaya nagiinit na. Mag-relax ka lang. Tulad noong nakaraang laro, napakadali lang. Sige na nga, susubukan ko. Pumasok sa akin itong bola. Ganda. Baka naman nandadaya ka. Sa harap ng maraming tao, ano bang pandaraya ang magagawa ni Ate Ru? Huwag mo siyang sinisiraan dito. Pero Ate Ru, napakagaling mo talaga. Kung ganito pa, magpapatuloy ang laro. Lahat ng pag-aari ko, ibibigay ko na sa iyo. Hindi naman ganyan kalaki ang sinasabi mo. Swerte lang talaga ako. Ang swerte, bahagi rin iyan ng kakayahan. Hanga na ako sa iyo, talaga. Hay, asawa ko. Kumita na naman ako ng 8,000 piso. Ang dali namang kumita ng pera. Oo na. Huwag na tayong maglaro. Umalis na tayo kaagad. Tumawa ka. Sige, tumawa ka pa ng malakas dyan. Ang round na ito. Nagsisimula pa lang. Sige, ituloy. Bakit kayo nakatunganga? Sa tingin sa inyo. Baka naman natakot na kayo? Takot? Matatakot ba ako? Ate, walang kuwenta. Yang laro ng tig 8,000. Pero bakit hindi na lang maglaro tayo ng mas malaki? Gaano ba kalaki ang gusto mong laruin? 1 punto.
20,000 piso. 20,000 piso? 80,000. 80,000 piso bawat punto? Kung ganon, aabot yan ng 320,000. Napakalaki na yan. Siguro desperado na dahil natalo, kaya ganyan na lang kabilis magdesisyon. Mahal, hindi mo sila pwedeng pagbigyan. Umalis na tayo ngayon, may oras pa. Oy bata, hindi pa nagsasalita ang asawa mo? Bakit ka nakikisali? Ano ba ang masasabi mo ate? 80,000 bawat punto? May lakas ka ba ng loob? Bakit mo kailangang pakialaman ang usapan ng mag-asawa? Isa pa, si Ate Ru ay ang dami ng panalo. Hindi ba talaga siya matatakot makipaglaro sa iyo? Tama, Ate Ru? Mahal, wag na huwag mo silang papayagan, talagang sadya yan. Una, hayaan kang kumita ng pera habang ikaw ay nasasabik sa panalo. Tapos, magtutulungan sila na dahan-dahang itaas ang taya. Ganito pala nahuli sa bitag ang asawa ko. Tama ang sinabi nila. Ang dami ko ng panalo kanina. Bakit naman ako matatakot? 80,000 bawat punto. Sige na, laruin na natin. Ay naku, Ate Ru. Ang lakas. 10,000 bawat punto. Sabi mo sumabay lang, talagang isa kang dakilang babae ah. Hemp, sinadya kong hayaan kang manalo ng 2 beses. Tapos hindi mo na alam kung sino ka. Talagang, tulad ka lang ng asawa mong walang silbi. Mga hangal kayong pareho. Tigilan mo na iyang walang kwentang sinasabi mo. Kami ng magandang binibini na ito ay naglalaro ng 10,000 bawat punto. Sasabay ka ba? Kailangan pa bang sabihin niyan? Sumunod na si Ate Ru. Kaya bilang kaibigan, ako rin ay magsasakripisyo para sa kaibigan. 10,000 bawat punto. Sumasabay ako. Binibini, pakiayos naman ang bola. Ay, oo nga pala Ate Ru. Ikaw ang nanalo noong nakaraang laro. Kaya ayon sa panuntunan, nasa iyo ang karapatang mag-break. Ate Ru, maghanda ka na sa pag-break. Alam ko na. Sinasadya nila iyan. Aray, ang swerte yata ng magandang binibini na ito ngayon. Talagang napakaganda ng swerte niya. Kung matatalo pa ako ng ganito, hindi ko na kayang bayaran. Handang tumanggap ng pagkatalo. Kung mas mahina ka, huwag ka nang magreklamo ah. Nagsisimula na silang magbigayan ng senyales? Para hulihin ako ba? Pero hindi pa sigurado kung sino ang isda sa lambat. Ate Ru, nakaayos na ang bola. Sina. Ang break shot na ito ay madali ah. Mukhang magaling ka talagang magturo. Si Ate Ru ay likas na matalino, kaya't mabilis matuto kapag tinuruan. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Baka makapag-shoot pa ako ng 2 pang bola. Anong nangyayari dito? Putang ina? Hindi ito gawa ng taong baguhan lang sa bilyar. Nagpapanggap lang ba siya kanina? 6-6 na. Nakaka-6 na sunod-sunod na puntos itong magandang babae. Dajin. Ang daji, isa sa mga patakaran ng bilyar na daji, kung saan ang manlalaro, simula sa break, ay sunod-sunod na sinusunod ang mga numero at naipasok ang 9 na bola, makakakuha siya ng 10 puntos. Diyos ko, 10 puntos yan. Ang 1 punto ay 400,000 piso. Ibig sabihin ay 4 na milyong piso. Grabe naman ito. Sobrang laki ng pinaglalaban. Ayan na. Sayang, muntik na rin pumasok. Ayan. Sayang. Sayang talaga. Sayang lang Ate Ru. Muntik mo nang makuha ang 10 puntos sa Dajin. Sobrang nakakapanghinayang talaga. Oo nga eh. Mukhang naubos na ang swerte ko. Nakakapanghinayang, hindi ko pa kayo napapasuka sa lahat ng perang ninakaw nyo. Pero gusto nyo nang magtapos, hindi ako papayag. Kung si Ate Ru ay hindi nakapasok, ako na ang susunod na tutira. Bakit bigla na lang nagsimula kang magdepensa? Naku, kulang talaga sa galing, hindi ko na ipasok ang huling bola. Hay naku, laro-laro na lang to. Ikaw na. Isang punto, 10,000. Kahit pa magkasama ang 2 tao, gusto pa rin nilang manalo at kunin ang pera ng lahat. Si Wang Shuerong ay walang tiwala na maipasok niya ang ball number 9, kaya siya ay nag-set up ng depensa at naghihintay ng foul sa kalaban para makuha ang laro. Talagang napakatalino niyang magmaniobra.
Pinapasa ko na iyan. Ay, sayang naman. Nakakahiya talaga. Konting-konti na lang. Ate Ru, dahil pinasa na niya, ikaw na. Dapat lang talagang ikasayang. Sayang dahil ang inyong pagbabalak at pagpaplano ang nagbigay ng panalo sa akin. Itong laro, madaling pumasok ang white ball sa bulsa, mahirap iyan ipasok. Mahal, baka gusto mo ring ipasa na lang? Kung sakaling pumasok ang white ball, 2 kalaban agad ang matatalo, hindi natin kayang bayaran iyon? Hoy, kaibigan. Ikaw ang asawa ni Ate Ru. Paano ka makakapagsalita ng ganyang pangmamaliit? Bukod pa rito, si Ate Ru ay nanalo na ng napakaraming beses. Baka sakali sa pagkakataong ito, manalo rin siya. Tama ka? Baka sakaling bumalik ang swerte ko. At ako'y makakapagpatira. Pumasok. Panalo na naman ako. Sobrang swerte ko naman. Paanong nangyari yan? Putang ina, anong nangyayari dito? Anong inuuga-uga mo yang ulo mo? Hindi mo mapapasok. Naloko mo ako. Ako na lang ang hahataw. Hindi ba't hinayaan kitang humataw? Ikaw ang bumitaw sa patpat. Punyeta ka. Tama na. Ano bang pinagbubulungan nyo? Dali, maglabas ng pera. Maglabas. Talagang napakahusay ni Ate Ru. Iyang bola kanina, kahit ang mga veteranong pool masters, hindi ka pa rin malalampasan. Sige, heto. Ayan. Anong pinagsasabi mo? Bago pa lang ako, swerte lang talaga. Hindi ko kayang lampasan ng mga masters na yun. Hindi ka na bago? Hindi makakapanalo ng ganito kadaming laro ang isang bago. Ayan na, huminahon ka na. Nakalimutan mo na ba talaga? Si Ate Ru dati, hindi pa marunong humataw ng bola. Sige na, bayaran mo na ang taya. Dali, maglabas ka ng pera. May pagkakataon ka pa. Huwag mong sirain ang patakaran na ito. 10,000 bawat puntos. 4 na puntos bawat isa. Ibig sabihin, 40,000 bawat isa. Mahal, tingnan mo, nanalo na naman ako ng 80,000. Sige na. Asawa ko, sapat na yung panalo mo. Nakikiusap ako sa'yo. Tigil na habang panalo pa. Pwede ba? Pag-iisipan ko, magkunwari akong aalis para mas lalo silang mainis, hindi talaga sila mapakali. Ayan na, Una, dali. Umalis na tayo. Umuwi na tayo ngayon. Sandali. Hindi kayo pwedeng umalis. Sige, bilisan mo na. Bilisan na. Uwi na tayo. Teka muna. Hindi kayo pwedeng umalis. bakit? Kakapanalo mo lang sa amin ng halos 100,000 piso, tapos aalis na kayo? Hindi yata tama, di ba? Mukhang pagkatapos nilang matalo ng ganoong kalaking pera, wala nang natira sa kanilang dalawa. Ano bang gusto mo? Maglaro ulit, isang laro, 100,000 piso. Hindi ba't napakaswerte mo? Lalaban ka ba ulit sa akin? Hoy. Tama na. Ilang beses ko bang sinabi, dapat tanggapin ang pagkatalo. Kung gusto nang umalis ni Ate Ru, hayaan mo na siyang umalis. Tutal, malapit na ring kumpiskahin ang bahay ni Ate Ru. Kailangan niyang umuwi para asikasuhin yan, di ba? Nahuli ko rin siya. Mahal, ito. Bilisan mo. Magtiwala ka sa akin. Ang tungkol sa bahay, wag muna nating madaliin. Kung gusto ninyong maglaro, maglalaro ako ulit kasama ninyo. Aba, sige. Kung ang isang babae na tulad ni Ate Ru ay sumali, hindi ako papayag na mapahiya, sasali rin ako. Ziga, napakagaling. Basta pumayag kayo, inaamin ko na masyado akong nagpabaya kanina. Ngayon, sisiguraduhin kong iluluwa mo lahat ng kinain mo. Ayusin ang bola. Ako ang nanalo kanina, ayon sa tuntunin. Ako na ang magsisimula, di ba? Teka muna. Ano na namang gusto mo? Sabi mo, ito ang una mong beses na maglaro ng bilyar? Sige, itatrato ko na lang na ito ang una mong beses. Pero may mga patakaran tayong dapat linawin. Anong iba pang patakaran? Patakaran sa panalo. Bago tayo magsimula, ayusin natin ang taya. Kapag nagsimula na tayo, kung magbabago ka ng isip, kailangan mong bayaran ang doble ng taya. Sige, naintindihan ko. Simulan na natin. Mukhang hindi pa rin lubos na nakakaintindi si Ate Ru. Ang isang puntos natin ay nakatumbas ng 100,000. Siyempre, kung makuha mo ang 10 puntos para sa malaking panalo, iyon ay 1,000,000 na. Kaya Ate Ru, kailangan mo munang ilabas ang 1,000,000 ito. Inasahan ko na pera ang gagamitin ninyong rason. Ate Ru, alam namin ang sitwasyon sa bahay ninyo. Alam namin. Ang asawa mo, kakatalo lang sa 500,000 ipon ninyo at naisanlan ninyo na rin ang bahay ninyo. Kaya ngayon, paano ninyo ilalabas ang 1,000,000 ito? Kung wala kang pera, ibigay mo na lang ang nauna mong taya ng doble. 1,000,000? Saan naman tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Asawa ko, ha? Ate Ru, kung talagang hindi mo kayang ilabas ang pera, umalis ka na ngayon. May oras pa. Kailangan mo lang ibigay ang taya na doble bilang bayad. Pero ayos lang. Kahit magtiis ka,
kaya mo pa ring magbayad. Ang mga babae, walang alam at hindi marunong mag-isip. Bakit ang bilis mong pumayag kanina? Sa larong ito, tuturuan kita ng leksyon. Ate Ru, makinig ka sa payo ko, umalis ka na ngayon. Ako at si Xiao San, maglalaban na lang. Hemp, gusto ninyo kaming sipsipin hanggang sa huling patak ng dugo namin. Hindi kayo manalo sa bilyar kaya gumagawa kayo ng daya sa ibang lugar. Kahit ano pa ang plano ninyo, sasagutin ko pa rin. Sino ang nagsabing wala akong pera? Aray, hindi maaari. Hindi. Wow, Rujie, nagpapakita ka pa ang lihim na tagwan ng pera diyan. Galing ang pamamaraan. Miss, hindi ko inaasahang ganoon kakayaman. Mukhang ikaw ay isang taong mahusay mag-alaga ng pamilya. Kung magpapatuloy ka lang sa ganyan, mawawala na sa atin ang lahat. Tumahimik? Kung magrereklamo ka pa, bumalik ka na. Ang planong ito ay umabot na sa puntong ito. Hindi tayo maaaring sumuko. Miss, may lakas ng loob ka. Kung ganoon, magsimula na tayo. Sandali. Rujie, hindi mo siguro iniisip na umatras ngayon, di ba? Siyempre hindi. Nasaan ang inyo? Asan ang sa inyo? Bakit walang umiimik? Dahil kailangang sundin ang patakaran sa pag-verify ng pondo, hindi naman siguro kayo iba sa lahat, di ba? Kayo ang nagsabing kailangang sundin ang patakaran, hindi naman siguro pwedeng sirain ninyo ang patakaran, di ba? Baka naman gusto niyong gumatras. Sinong umatras, utang ina? Nandito ako sa loob ng maraming taon, hindi ako susunod sa patakaran? Dali na, ilabas mo na ang pera mo. Ako na ang makikipaglaro sa kanya. Mas mababa ang kakayahan mo kaysa sa akin. Ibigay mo na sa akin ang pera. Ako na. Ikaw, sinong nagsasabing mas mababa ang kakayahan ko? Kaysa sa iyo, putang ina? Aray, tama na. Ang lakas ng boses ninyo habang nagpaplano. Ang dami-daming tao dito? Akala nyo ba bingi kaming lahat? Oo nga, nagsasabwatan pa kayo sa harap ng maraming tao. Akala nyo ba talagang bobo ang ibang tao? Aha, kaya pala lagi akong talo sa paglalaro dito sa bulwagan. Ibig sabihin, nagsabuatan kayo para lokohin lang kami, hindi ba? Binalaan kita, putang ina. Huwag kang magsalita ng kung ano-anong bagay. Dali, kunin mo na ang pera. 1,000,000 ito bawat laro. Sapat na ang manalo tayo ng isang beses. Mukhang kulang sa inyong dalawa ang pera. Ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng isang paraan. Ang daming tao rito. Pwede kayong humiram. Masaya tayong lahat kung mananalo. Ipunin ninyo ang lahat ng pera ninyo. Ako ang titiyak ng panalo ninyong lahat. Kung ayaw ninyong matalo, ibigay ninyo na sa akin ang pera. Kung ayaw ninyong matalo, ibigay ninyo sa akin ang pera. Naghahanap ka ba ang away? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Alam ninyo kung sino ang magaling, di ba? Kung mananalo tayo, kumita tayo lahat para hindi kayo magsisi kapag hindi natin nabawi ang puhunan. Putang ina, nanggugulo ka na mula pa sa simula. Ayaw mo na bang maging bahagi nito? Dalawang taong nagkakaisa para sa interes. Kapag nagkaroon ng conflict of interest, natural lang na mag-aawayan sila para sa interes at magtatrayduran agad. Nakapag-usap na ba kayo? Kung hindi ninyo kayang mag-ipon ng pera, maari ninyo akong bayaran ng dobleng stake. 200,000 lang naman. Kayang tiisin at bayaran. Kunin mo ang pera. Sapat na ba? Hindi ko iniisip na kulang ang pera ninyo. Kung matalo kayo, hindi naman kayo magtatago, hindi ba? Dahil ako ay isang babae lang, kung magtatago kayo, wala rin akong magagawa sa inyo, hindi ba? Hindi ko iniisip kung sapat ba ang pera ninyo. Pero kung matalo kayo, hindi naman kayo magkakaila. Dahil isa lang akong babae. Kung tumanggi kayong magbayad, wala akong magagawa sa inyo. Tama, ang 1,000,000 piso ay hindi maliit na halaga. Kung hindi ka marunong maglaro at magloko, sino ang makakaawat sa kanila? Putang ina, tumigil ka na. Ito ay pagmamayari ni Kuya Lei. Lahat ng gawain ay dapat sundin ang patakaran ni Kuya Lei. Kuya Lei? Siya ang may-ari nitong bilyaran. Siya ang humahawak ng industriya ng bilyar sa Jiangcheng. Kapag mayroong isang tao na sumira sa patakaran sa kanyang lugar, ang pinakamaliit na parusa ay baliin ng parehong paa. Kaya Ate Ru, sa hinaharap dito, kailangan mong mag-ingat ng husto. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa akin. Mag-iingat talaga ako. Pero dahil walang sapat na matibay na ebidensya, paano ninyo ako mapapaniwala na hindi kayo tatalikod sa inyong mga sinabi? Walang ya. Sa tingin ko ayaw mo lang talaga maglaro at naghahanap ka lang talaga ng gulo, tama ba? Ay, Ate Ru, ang salita ng isang Ginoo ay matatag at hindi na mababawi. Bukod pa rito, magkakaibigan tayong lahat. Imposible ba na magsisinungaling kami sa iyo? Sige na, kung talagang hindi ka naniniwala sa amin, maaari tayong gumawa ng kasunduan. Zia. Sige, halika, sige, halika, halika. Sa gitna ng laban, walang sinuman ang dapat tumanggi. Sinumang lumabag at sumuway sa kasunduan, puputulin ang litid ng mga kamay. Ito ang patunay. Ano, Ate Ru, masaya ka na ba? Magaling? Lagdaan na natin ito at tatakan?
Dapat ko talagang tandaan ang araw na ito, punyeta. Kay Rujie, tingnan mo. Hintayin niyo lang ako. Mamaya, sigurado akong lahat ng nilamon mo. Doble ang isusuka mo. Mabuti, simulan na. Anong dami pang arte, sa wakas, nagsimula na rin. Ang nanalo ang mag-serve. Eh, Hindi na naman maganda ang pag-serve, ano? Naglalaro lang ba siya? O swerte lang talaga siya kanina? hindi na naman maganda ang serve. Mukhang naubos na ang swerte ko kanina. Ikaw na. Kahit naglalaro ka man o hindi, sa round na ito, uubusin ko ang lahat ng pera mo. Sa larong ito, walang madaling ipasok maliban kung isuko niya ang opensa para mabago ng susunod ang laro. Oo nga. Nakalimang bola na siya. Malapit na yan. Nakakagulat. Talagang tinulungan na, hindi na nagtatago. Ako na. Akin na. Utang ina, hindi to pumasok. Hindi pumasok? Paano nangyari yan? Anong nangyayari sa'yo? Paano ko malalaman, putang ina? Napakasimpleng bola, paanong hindi papasok? Ganyan kasimpleng bola, hindi pumasok. Sinasadya mo bang ipasa ang bola? Huwag kang magkalat ng kahibangan dito, putang ina. Hindi. Sinasadya mo. Traitor ka. Huwag mo akong simulan. Paano ko ba malalaman? Ano bang nangyayari, putang ina? Akala ng lahat ay sila ang langaw na nakakita ng uod. Pero hindi nila talaga alam na sa likod nila mayroon pang ibang ibon na nakatitig. Ganyan kasimpleng bola, hindi mo maipasok. Sasabihin mong hindi mo sinasadya. Sinong maniniwala na hindi ka traidor? Sinasabi ko na sa'yo. Wala. Ano ang gagamitin ko para patunayan sa'yo, putang ina? Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ako na siguro ang sunod, tama? Ay, salamat sa inyong dalawa. Pinasa ninyo ang bola sa akin. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko papasok pa itong bola. Pumasok. Pumasok. Grabe. Ang swerte ko naman. 1 puntos, 100,000, tig-4 na puntos kayong dalawa, kaya 800,000 yan. Panindigan ang taya magbayad. Ayaw kong tanggapin yan. Nandaya ka. Kanina, pumirma at naglagay kayo ng marka sa itim at puti. Kung di ninyo yan tatanggapin, edi ang nakasulat sa kasunduan ang susundin natin. Sino ang nagsabing hindi ko tatanggapin, putang ina? Talo kung talo, tinatanggap ko yon. Pero may itatanong lang ako sa iyo. Maglakas loob ka bang maglaro ulit? Ang pera mo, sapat ba para sa isa pang laro? Ang bago kong kotse at ang 150 metrong parisukat na bahay. Sapat ba ang lahat ng yan? Lahat ang ari-arian mo, isusugal mo? Tama, mag-all-in ako. Ang estilo niya kanina, halatang baguhan lang, nanalo lang siya dahil sa swerte. Basta manalo lang ako ng 1 beses, babawiin ko ang lahat. Kung duwag ka, umalis ka na lang diyan. Sige, Nanga. Sasali na rin ako. Ang sugarol ay sugarol talaga. Hanggat hindi pa nauubos ang lahat ng inyong ari-arian, hindi ninyo talaga makikita ang katotohanan. Paano ko malalaman kung ang sinasabi ninyo ay matutupad ba o hindi? Kanina lang, gusto ng manloko. Walang ebidensiya ang pinagsasabi ninyo. Kinuha mo ang kotse at bigla na lang isinugal. Sino ang maglalakas loob na maniwala sa iyo? Nasa kamay mo ang mga bagay. Kung manalo ka, kunin mo na lang direkta, hindi ba? Sawa na ako sa pangakong bibig. Kontrata lang talaga ang kinikilala ko. Nasa kamay mo na ang bagay. Kung manalo ka, hindi ba pwedeng kunin mo na lang agad? Sawa na ako sa mga pangakong salita lang. Kontrata lang ang kinikilala ko. Napansin ko itong babaeng dito, bakit ka napakatigas ng gulo? Lumabas ka at magtanong-tanong, may kilala ba akong si Xiao San na may nagsabi na hindi ako nagbabayad ng utang? Zika,
Gusto mo akong tuluyan ng isadlak sa kapahamakan? Ganoon ba? Ruche, talaga bang kailangan mong gawin itong ganoon katindi? Alam niyo pala na inilalagay niyo sa bingit ng kamatayan ng isang tao? Noong niloloko niyo ang asawa ko? Noong niloloko niyo ang ibang tao? Naisip niyo ba na kayo ang nagtulak sa kanila sa kawalan? Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung lalaban ka, pirmahan mo ang kontrata at isanla mo ang ari-arian mo. Sige na, marami ka pang sinabi. Gusto mo lang patunayan ang sarili mo. Bakit hindi mo na lang pirmahan ang kontrata? Kailangan pa ba ng ganoong kahirap? Anong kinalaman mo sa problema ko? Sige, pinapangako ko sa iyo, pipirma ako ng kontrata, isan lang sasakyan at bahay. Pwede na ba ngayon? Ikaw, kung hindi ka lalaban, iwanan mo na lang ang doble ng pusta at umalis ka na. Pirmahan kung pirmahan? Sino ba ang mas takot? Sasabayan kita hanggang sa huli ngayong araw? Ngayon napirmahan na ang papel. Nailagay na rin ang prenda. Well na tayong maksimula. Halika na. Dalawang sugarol na desperado, sinugal ang lahat ng kanilang yaman, naglalaro sa kawad sa ibabaw ng bangin, gustong bawiin ang kanilang nawala, sayang, nagkamali kayo ng taong nilapitan. Ate Ru, simulan na natin ang laro. Pumasok ang bola number 1. Ang galing naman ng break na yan. Kuya Lei, ito ang kontrata ng bahay na isinangla ni Zhao Qi kagabi. Natatalo sina Wang Swerong at Zhao San kahapon sa pool, kaya naisangla na nila ang kanilang bahay at sasakyan. Isinangla ang ari-arian. Malakas talaga ang loob ng dalawang yan. Ipag-utos, linisin ang lugar. Masusunod. Gumagamit na naman NG Big Money Shot. Dati, nagpanggap siyang hindi marunong. Nagpapanggap lang ba talaga siya? Isa na namang big money shot. Talaga namang matapang ang magandang babaeng yan. Makipagsapalaran ka. Baka maging motorsiklo ang iyong bisikleta. Kung magawa niya ang big money shot na yan, iyon ay katumbas ng 10 puntos. Sa oras na manalo siya ng bahay at sasakyan nila, hindi ba't napakadali noon? Linisin ang lugar. 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 Anong gagawin ninyo? Nag-utos si Kuya Lei na linisin ang lugar. Kung matalino ka, umalis ka na. Lilinisin ang lugar. Mukhang alam na ni Kuya Lei ang tungkol sa atin. Anong nangyayari? Ano bang meron dito? Si Kuya Lei ang nagpa-clear. Huwag kang mag-alala. Si Kuya Lei, bilang may-ari ng bilyaran na ito, ginawa niya ito para makapag-focus tayo sa laro. Kaya naman, pinapalabas niya ang lahat ng hindi kabilang. Hindi pa tapos si Ate Ru. Ituloy mo. Mukhang ang dalawang iyan ay nakakagawa ng panloloko nang walang pakundangan sa bilyaran dahil sinusuportahan sila ng tinatawag nilang si Kuya Lei. Kung ganoon, gamitin na natin ang round na ito para ilabas din siya. Pang-anim na bola na ito, hindi kaya. Talaga niya atang papasukin ang big gold. Hindi ako naniniwala na ang babaeng iyan na hindi pa nakakahawak ng bilyar ay makakakuha talaga ng 10 puntos para sa big gold. Pumasok na naman. Marunong ba talaga siyang magbilyar? Bakit siya nakagawa ng big gold na kahit ako ay hindi pa nakakagawa? Leche, huwag na siyang pumasok. Isang number 9 ball na lang ang natitira. Kung ipapasok ko ito, bibigyan niyo ba ako ng 10 puntos? Mabuti naman. Hindi maaari. Hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala na maipapasok mo pa. Sa huling bola na ito, medyo hindi ako sigurado. Ate Ru, kung hindi ka sigurado, ipasa na lang sa akin. Ako na ang magbabato. Yanda, kung hindi mo kaya, pwede mo namang ipasa ang tirada. Ang huling bolang ito, medyo hindi ako sigurado. Ay, Ate Ru, kung hindi ka sigurado, ipaubaya mo na sa akin. Ako na ang titira. Miss, kung hindi mo kaya, pwede mo namang ipasa ang tirada. Huwag na lang susubukan ko. Saka, kung pumasok, 10 puntos yan. Ate Ru, dapat marunong tayong magbigay daan. Lahat naman tayo ay magkaibigan. Hindi na kailangan pang maging ganito katigas, hindi ba? Magkaibigan? Nang niloloko niyo ang asawa ko, hindi niyo kailanman sinabing magkaibigan tayo. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang inyong ginawa sa akin. Hindi pumasok. Ate Ru, dahil hindi ka nakatira, hindi na ako magpapakapormal. Huwag ka munang magmadali. Hindi pa tapos. Mukhang sa round na ito,
Ako ang panalo dito. Kung gayon, ang larong ito ay akin ng panalo. Imposible. Wala talagang katuturan niyan. Impossible. Nagdaya ka, putang ina mo. Nasaan ang ebidensya? Nasa teritoryo ninyo ako. Sa harap ng napakaraming tao, ipinasok ko ang bola. Anong karapatan mo para sabihin nagdaya ako? Ang mga sasakyan at bahay ninyo, tatanggapin ko na. Teka muna. Ngayong hinubaran mo na ako ng lahat ng ari-arian, wala na akong halaga, kaya pagbigyan mo na lang akong sumaya? Anong ginagawa mo? Subukan mong galawin ang asawa ko. Tigil. Nagkakagulo kayo sa lugar ko, Jiao-san. Nakalimutan mo na ba ang patakaran? Bitawan mo ako. Liger. Liger. Anong nangyayari dito? Natalo sila at ayaw magbayad tapos binastos pa ang asawa ko. Ganon ba? Liger. Lege, nagkamali po talaga ako, Lege. Nagkamali ako. Kapag nasa lamesa ka na ng sugalan, dapat mo talagang tanggapin ang pagkatalo. Hindi mo ba alam ang simpleng batas na yan? Miss, ito ang mga napanalunan mo. Mukhang may masamang balak ah. Sa wakas tapos na rin. Mahal, tara na, umalis na tayo. Tayo na. Sandali. Alam ko na hindi ito ganoon kadali. Mayroon pa po ba kayong sasabihin? Ang property na iniwan mo sa akin, hindi mo na ba kukunin? Ikaw pala talaga ang tunay na may sala, ang mastermind sa likod ng paghuthot sa yaman ng asawa ko hanggang sa maubos. Ikaw si Lege, tama? Ano bang ibig mong sabihin? Sa teritoryo ko, ginawa mong maubusan ng pera ang tauhan ko at aalis na lang kayo basta-basta. Hindi yata iyon tama, hindi ba? Nasa teritoryo kita, ginawa mong lugmok ang mga tauhan ko. Hindi maganda na basta na lang kayong aalis, di ba? Ang mga taya na yan ay kusang loob nilang idinagdag. Nakasulat iyan sa kontrata. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong tingnan. Bukod pa rito, hindi ba sinabi mo na dapat tanggapin ang pagkatalo? Magaling. Sila ay hindi magaling, kaya't nararapat lang na malugi sila. Pero, ang ari-arian na ipinangako ninyo rito, nabalitaan kong kukunin na raw bukas. Kung ganoon, hindi nyo na ba ito kailangan? Kung ano man ang gusto mong sabihin, diretsuhin mo na, hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy. Maliwanag. Kung gayon, hindi na rin ako magpapakababaihan. Ang galing mo, napakagaling. Tama, nagdala ako ng ilang kaibigan para maglaro. Mag-ensayo tayo. Mahal, huwag mo siyang payagan. Marami na tayong napanalunan. Sadya niyang, inilagay iyan para bitagin ka. Nagtayo ng iligal na bilyaran, malaking panghuhuthot sa mga customer, ilang pamilya na ang nasira dahil dito. Kung ganito lang din, ang bilyaran ngayon, kasabay ng lahat ng kalokohan, ay ibaon na rin sa limot. Paano mo gustong maglaro? Ibig sabihin, pumapayag ka, mabuti at pumayag ka. Kung gayon, maglalaro ulit tayo ng point chase, katulad ng huli niyong laro, 1 puntos. 100,000. Sige. Astig, kung ganoon, magsisimula na tayo. Ihanda na ang bola. Mahal, nagmamakaawa ako. Tigilan mo na ang paglalaro. Hindi pa ba ito sapat? Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na ang lahat sa akin. Miss, huwag ka nang magpakipot. Mahalaga ang negosyo. Sino ang makakalaban ko? Si Chen Kai. Ikaw muna ang umpisang maglaro. Pang 10 rango sa International Billiards Association. Lege, naimbitahan mo pa pala siya. Paano naman? Yung dalawa pa. Mga top 10 sa national championships ang makakalaban mo. Malaking pabor na iyan, di ba? Yung dalawa pa, kapag tinalo mo siya, sasabihin ko sa iyo kung sino sila. Umpisahan na. Mahal, huwag ka nang maglaro. Siya ay isang profesional sa mundo ng bilyar. Hindi mo siya kayang talunin. Para kang lalaki, pero ang hina ng loob, mas malala ka pa sa babae. Ayaw mong maglaro siya, ikaw na lang ang maglaro. Huwag kang mag-alala, mahal. Huwag mo siyang pansinin. Umpihan na natin. Ziga. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang nakaraang laro. Ikaw ang mag-umpisa kung nanalo ka. Hindi ka natatakot sa peligro, matapang ka. Kaso lang, sa bilyaran, hindi sapat ang tapang lamang. Miss, ikaw na.
Maganda ang depensa mo. Pero malas mo at ako ang nakalaban mo. Ang daanan ng puting bola ay lubusang na-block na. Kapag ito ay tumama sa harang, may foul yan. Ito bang depensa? Walang duda na pang 10 pwesto sa bansa ah. Swinwerte ka lang kanina, kaya napanalo mo ako. Ganito kahirap ang depensa kahit ako hindi ko matatamaan. Hindi ako naniniwala na kaya niyang tamaan yan. Ito, paano yung pumasok? Ang galing, hindi nga siya nagpapanggap. Pero ayos lang, ngayon, hindi tayo ang kalaban niya, kundi ang pang-10 pwesto sa bansa. Dahil nalampasan mo ang pagsubok ko, mayroon ka ring ipagmamalaki. Swerte lang po siguro. Ay, shit. Isang bola na lang talaga ang natitira? Baka pumasok talaga ang babaeng yan? Siguro, kaya niya talagang talunin ang pang-10 pwesto sa bansa. Kahit na sa simula, tuloy-tuloy kang nakapasok ng ilang bola, itong huling 9 ball, hindi madaling ipasok. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tama, tama. Ang puting bola ay pumasok sa bulsa. Talo ka. Anong nangyari? Kapag pumasok ang puting bola sa bulsa, ibig sabihin talo ka. Maganda. Mukhang ang swerte mo, hindi maganda. Kung ang puting bola ay pumasok, talo ka. Ganda. Mukhang ang swerte mo ay hindi maganda. Bakit pumasok ang puting bola na iyon? Wala iyan, wala iyan, wala iyan. Kung hindi ko muna kayo itataas, paano ko kayo? Mapaparamdam ng sakit kapag kayo ay bumagsak? Ganda. Kanina ay napakayabang mo. Pero ngayon, mukhang di naman magaling. Ang bahay mo, mukhang hindi mo na maibabalik pa. Pero, bihira ang babaeng katulad mo na may ganoong tapang. Bihira na iyan. Talagang humahanga ako sa iyo. Samahan mo akong matulog ng isang gabi. Kapag ako ay napasaya mo, baka palayain pa kita. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Ikaw, na walang kwenta, sa ilalim ng kamay ko, pati damit panloob ay nalugi mo na. Gusto mo bang mamatay? Tigil na sa kadaldalan. Ang huli kong laro ay natalo ako ng 400,000, tama? Ibibigay ko na sa iyo. Kaya mo bang sumali ulit sa isa pang laro? Isa pang laro. Sige, pero ang taya sa susunod na laro ay hindi na magiging kasing simple iyan. Itataya ko ang lahat. Payagan mo ang 3 tao na dinala mo, sumali ng sabay-sabay. Ganda, galit ka ba dahil sa pagkatalo? Hindi mo nga matalo ang isa. Ngayon ay 3 ang haharapin mo? Tigil na sa kadaldalan. Kaya mo ba? Kung kaya mo, itaya mo ang nararapat na premyo. Nararapat na premyo? Sige, itataya mo ang lahat ng pag-aari mo, tama? Kung ganoon, itataya ko ang billiard hall na hawak ko. Kung matalo ako, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo. Ipinupusta mo ang lahat ng pag-aari mo, tama? Kung gayon, gagamitin ko ang billiard hall na pag-aari ko. Kung matalo ako, lahat ay mapupunta sa iyo. Hindi sapat ang salita mo lang. Kunin mo ang kontrata. Sige, pagbibigyan kita. Heto, sabihin mo kung mayroon kang problema. Ngunit, hindi ko kailangan ng kontrata mo. Kapag natalo ka mamaya, huwag kang iiyak ha. Wala nang problema. Magsimula na tayo. Naku, ang National Billiards Championship, ang pang-5 na si Li Xuan at ang pangalawa si Huang Sanchi. Hindi lang ang pang-10 pwesto ang inimbitahan ni Leige, kundi pati na rin ang pangalawa at pang-5. Lahat sila ay nandito na. Ang babaeng ito, hindi niya man lang matalo ang pang-10 si Chen Kai. At ngayon ay nagtatangka pa siyang lumaban ng isa laban sa 3? Isang malaking biro talaga. Nakakatawa. Huang Sanchi. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko lang alam kung ang kanyang galing ay humina na. Maganda, may oras ka pa para umamin ng pagkatalo. Huwag mong hintayin na matalo ka sa lahat mamaya at iiyak ka lang. Tama si Leige. 3 tao mula sa top 10 ng Billiards Championship ang narito ngayon. Sa ganitong lineup, maliban na lang kung ang babalik ay ang matagal nang nawawalang nangungunang Diyos ng bilyar. Kung hindi, walang sinuman ang makakaasa na mananalo. Hindi mo man lang matalo si Chen Kai, na pang 10 pwesto sa bansa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob upang sabihin na kaya mo kaming 3? Hindi mo man lang matalo ang isang Chen Kai, na pang 10 pambansa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin na lalabanan mo kaming 3? Ihanda mo na ang bola. Bitawan mo siya. Bitawan mo ako. Asawa ko. Huwag na tayong lumaban pa. Ang mga gamit, hindi na namin kailangan. Ako na mismo ang magbabayad ng utang sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Bilisan na nating umalis. Huli na para magsisi. May kapalit ang kayabangan. Hindi magtatagal, mauubusan ka ng lahat dahil sa bayarin. Inaabangan ko ang magiging reaksyon mo mamaya.
Simulan na. Sige, kung iyan ang gusto mo, simulan na. Tingnan ko lang, saan ka kumukuha ng tapang para kalabanin ang tatlong nasa top 10 sa bansa ng sabay-sabay. Hindi ko talaga inaasahan na ang isang talunan ay mangangahas na hamunin ang mas malakas pa sa akin at tatlo pa. Kung hindi ako magpapatalo sa iyo, paano ko mahuhuli ang malaking isda? Ikaw, mukhang pamilyar ka ah. Nagkita na ba tayo sa isang lugar? Bakit? Gusto mo bang makipaglapit sa akin? Mukhang nagkamali ako ng pagkakakilala. Pero kailangan kong sabihin, ang mga kalaban na kaharap mo, pati ako, wala rin kasiguraduhan na matatalo ko. Ikaw, napakatapang mo pala. Simulan na. Ako ang nanalo sa huling laro. Ako ang magsisimula ngayon. Isang tao na lalaban sa tatlong top 10 sa bansa, kahit pa ang pinakamakapangyarihan ang dumating, hindi pa rin siya mananalo. Hindi ko alam kung sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamunin kaming tatlo, pero sisiguraduhin kong maganda pa rin ang pagkakatalo mo. Tatlong bola na lang ang natitira. Ngayon, ang number 2 sa bansa na ang maglalaro. Isang bola na lang ang natitira. Ganda, matatapos na. Ang larong ito bago ka pa makapaglaro. Sa galing mo, sayang lang. Hindi mo sana piniling hamunin kaming tatlo. Hindi ba't may isang bola pa? Hindi pa natutukoy ang nanalo. Sa tingin ko, baliw ka na. Tingnan mo nga kung sino ang naglalaro ngayon. Ang number 2 sa bansa. Number 2, hindi niya maipasok ang maliit na bolang iyon. Sa tingin ko, nasubrahan ka na sa takot kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Pero may pagkakataon pa, basta sumunod ka lang sa akin, baka patawarin pa kita. Kung hindi, kapag natalo mo ang lahat ng ari-arian mo, pati ang asawa mong walang kwenta ay madadamay. Huwag mong sirain ang relasyon namin ng asawa ko. Lalagyan ko ng tuldok ito, kahit gaano pa kahirap o kadelikado. Sasabayan ko ang asawa ko. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang mapahamak ang asawa ko. Ang ganda namang mag-asawang sawi. Sisiguraduhin kong matatalo kayo at lubusan kayong sasang-ayon. Bakit pa kayo nakatayo diyan? Tapusin nyo na. Ikaw na walang hiya, nanalo ka lang sa ilang laro dahil sa tsamba. Pero ngayon, tingnan natin kung paano ka mananalo. Ru, ang taong sakim ay parang ahas na lumalamon ng elepante. Nais mo pang makipagsapalaran pero ano ang resulta? Nadapa ka, hindi ba? Ibabalik mo ng maayos ang lahat ng kinain mo ngayon. Ilabas mo lahat iyan. Kanina ang yabang mo pa. Sinabi mong kaming tatlo na lang daw ang lumaban. Hindi ko akalain na pati pagkakataong mag-serve, wala ka. Walang kuwenta. Sobrang walang kuwenta. Hindi pa tapos ang laro. Napakaaga pa para magbigay ng desisyon ng huling hatol. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katapusan. Sige, hayaan kitang makita. Dito pumasok. Hindi ito pumasok. Hindi pumasok ito? Paano nangyari iyon? Mukhang swerte pa rin ang kumakampi sa akin, hindi ba? Wang Sanshi, hindi ba ikaw ang pangalawa sa buong bansa? Ang simpleng bola lang na iyan, bakit hindi mo napasok? Imposibleng magkamali ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Maaaring wala ka lang swerte. Ngayon, ako naman, hindi ba? Siga, bibigyan kita ng pagkakataong mag-serve. Hindi talaga ako naniniwala na ang bola na hindi napasok ng pangalawa sa bansa, mapapasok mo. Tama! Ang babaeng ito ay sinuwerte lang. Wala siyang alam sa laro. Imposibleng makapasok iyan. Gagamitin ko ang bolang ito ngayon upang tapusin ang lahat ng kasamaan. Hala, Paano nangyari yan? Naipasok pa niya ang bolang yon. tatlong players na nasa top 10 ng buong bansa ang sunod-sunod na sumali, pero nanalo pa rin siya. Ano bang ginagawa ninyong tatlo diyan? Ang galing bola lang, pero hinayaan ninyo pa rin manalo? Yan ba ang tinatawag na top 10 ng bansa? Magsalita kayo. Tapos na ang kontrata. Kung mahina ka, dapat tanggapin mo. Teka, hindi pa ako tapos magsalita. Huwag na. Talo ka. Ang bagay na ipinangako mo sa akin, ibigay mo na. Ikaw, Bakit? Pirmahan na yan sa papel. Tatanggihan mo ang bayad. nandaya ka. Hindi ako naniniwala na matatalo mo ang top 10 ng bansa. Dakpin siya. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang asawa ko. Umalis ka riyan.
Nangahas kang mandaya sa teritoryo ko. Gusto mo na bang mamatay? Mahina ka lang at natalo ka sa laro. Kaya inaakusahan mo ng pandaraya ang iba? Nasaan ang matibay na ebidensya? Sa teritoryo ko, kapag sinabi kong nandaya ka, nangahas kang kalabanin ako. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Kung may problema ka, ako ang puntiryahin mo. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Bitawan mo siya. Bitawan? Nananaginip ka ba? Ngayon kayong dalawa, walang makakaalis. Hindi kayong dalawa makakaalis ngayon. Talo ka na? Ayaw mo pang magbayad? Iyan ba ang tinatawag mong patakaran? At ka masyadong nakikialam, ito ang teritoryo ni Leige. Ang patakaran ni Leige ay patakaran. Roger, pinapayuhan kitang maging masunurin na lang. Ibigay mo na ang lahat ng pera na napanalunan mo ngayon para maiwasan mo ang panganib sa buhay mamaya. Sinasabi ko sa iyo, sana sumunod ka na lang sa akin noon pa. Di ba mas maganda? Hindi mo na sana kailangan pang magdusa ngayon, hindi ba? Huwag kang mag-alala mamaya, ikaw pa rin ang magiging akin. Pwe, wala kang hiya. Gusto ko talaga ang babaeng katulad mo. Nakahanap ka ang kamatayan. Lalabanan kita. Wala kang kuwentang nilalang. Kung hindi ka walang kuwenta, mapupunta ba sa ganito ang asawa mo ngayon? Pero huwag kang mag-alala. Ipapamukha ko sa iyo mamaya kung paano mag-enjoy ang asawa mo sa kama ko. Baliin niyo ang mga binti niya. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto niya. Tigilan niyo yan. Ganda, susuko ka na ba sa akin? Ako. Pakawalan mo ang asawa ko. Anong gagawin mo? Si CJ ang nasa likod ko. Kapag naglakas loob kang manakit, hindi kita patatawarin. Kung susundin mo ang patakaran, susundin ko rin ang patakaran. Ngunit kung hindi mo susundin ang patakaran, may paraan din ako para sumuway sa patakaran. Patakaran? Ang mga taong may kapangyarihan, ang may karapatang gumawa ng patakaran. Siya yan. CJ, dumating po kayo. Itong dalawang ito, pumunta sa pabrika natin para magkunwari. At gusto pa nilang agawin ang lugar natin, pakiusap, bigyan niyo po sila ng leksyon. Sangge, sino ba itong babaeng ito? Parang si Leige ay sobra namang nagpakumbaba. Ngayon mo lang ako tinawag na kuya? Hindi ba ang yabang mo kanina? Aray, bilisan mo. Sabihin mo na. Si CJ, siya ang ganap na kampeon sa ilalim ng lupa na bilyaran. Malakas ang kanyang laro at napakahusay ng kanyang teknik. Kahit na iyong mga manlalaro mula sa mga championship ng bilyar, hindi sila kalaban niya. Narinig ko, kapag si CJ ay naglalaro ng bilyar sa iba, gustong-gusto niyang itaya ang kanyang buhay. Anong itaya ang buhay? Baliw ka ba? Ayaw mo nang mabuhay? Ang lakas ng boses mo. CJ, itong masamang babae na ito, nakakaistorbo siya sa ating lugar. Sinabi ko na ang lugar na ito ay sa inyo, pero talagang wala siyang paggalang. Wala kang silbi. Kahit ang ganyan kaliit na bagay, hindi mo nagawang maayos. Ikaw ba ang gusto kumuha ng bilyaran ko? Ako nga, anong pakialam mo? Mukhang. Ikaw ang totoong may-ari ng underground pool hall na ito. Hoy! Wala ba kayong mga rason? Kayo mismo ang nagsabi na kapag nanalo kami, ibibigay nyo sa amin itong bilyaran. Tama ba? Rason? Sa lugar na to, ang sasabihin ni Ate Chi, iyon ang rason. Gusto mo pang agawin ang bilyaran ni Ate Chi? Nanaginip ka. Kayong mga walang hiya. Lalabanan ko kayo. Mukhang ikaw ang gustong sumira ng negosyo ko, ha? Aray, asawa, ayos ka lang ba? Huwag na namin kukunin ang bilyaran. Ang perang napanalunan, pwede rin naming isauli lahat. Ang kukunin ko lang ay ang perang natalo ng asawa ko kagabi. Nanalo ng ganoong kalaking premyo? Sasabihin mo lang na ayaw mo na? Kaya mo talagang isuko iyon, ah? Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil magaling ka sa bilyar, makipaglaban ka sa akin. Kapag nanalo ka, aalis kayo. Pero kapag natalo kayo, Ha? Ano? Bitawan mo ako! Mahal? gusto ko ang buhay niya. Tumanggi ako. Hindi ko gagawing pusta ang buhay ng asawa ko para sa bilyar. Sa tingin mo ba? May karapatan kang pumili? Sinira mo ang lugar ko, naantala mo ang negosyo ko, at aalis ka lang ng walang kapalit? Sa tingin mo ba madali akong apihin, ha? Ha? Ngayon, dalawa ang pagpipilian mo. Makipaglaro ka sa akin. Kapag nanalo ka, uuwi kayo, dala ang pera at asawa mo, o kapag natalo ka, iiwan mo ang buhay mo dito. Aray, Ate Chi, nakikiusap ako. Pakawalan mo na kami.
Nagkataon lang po na maswerte ang asawa ko. Hindi po siya magaling sa bilyar. Hindi kanya matatalo. Ako? Mahal, Talagang bulag ka na ano? Maswerte? Anong klaseng swerte? Ang makapagpanalo sa kanya sunod-sunod laban sa mga eksperto sa kampyonato? Ang asawa mo? Ay isang napakahusay na bilyarista. Ano? Ako? Napakagaling na bilyarista ang asawa ko? Lalaban ka ba o hindi? Ikaw ang pumili. sige, lalaban ako sa'yo. Ihanda na ang mga bola. Ate C, ikaw na ang mag-umpisa. Hayop ka. Titingnan ko kung paano ka mamamatay. Teka muna, hihingin ko ang karapatang mag-umpisa. Parehong naglalagay ng bola sa starting line at saka tatamaan. Kapag bumalik ang bola matapos tamaan ng ilalim at huminto, kung sino ang mas malapit sa tuktok, siya ang makakakuha ng karapatan sa break shot. Hoy, nakikita mo ba? Nagsisimula ng matakot ang babaeng iyon. Matakot? Paano mo nasabi iyan? Napakahusay ng kanyang galing. Paano matatakot siya? Pinag-aagawan nila ang break shot. Ang tagal mo nang naglalaro ng bilyar, dapat alam mo ang kahalagahan ng break shot, hindi ba? Hanggat maipasok mo ang bola sa unang break shot. At kung gayon, makakakuha ka ng pagkakataong linisin ang lahat ng bola sa isang tira. Hindi ko talaga inasahan na napakalakas pala ng matandang babaeng iyon. Maganda ang tira. Sa iyo na ang break shot. Parang sinasadya niyang magbigay. Anong balak niya? Ate C, huwag ka namang magbigay. Kung matalo tayo, pakakawalan natin ang dalawang iyan. Mahal, kailangan mong galingan. Huwag na huwag kang mag-alala, ilalayo kita ng ligtas dito. Ngayon, ako na ang magbe-break. Ayusin mo na ang mga bola. Napakawalang gana ng paglalaro ng ganyan, di ba? Gusto mo bang magdagdag tayo ng pusta? Anong pusta pa ang gusto mong idagdag? Nakapasok ka ng isang bola. Kasama ang itim na 8 black 8. Kailangan mo pang ipasok ang 8 bola. Mula ngayon, sa bawat bola na ipasok mo, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Kasama na ang kakaipasok mo lang na bola. 1,000,000 piso bawat bola? Ate C, parang namimigay lang po kayo ng pera Hindi na yan matatawag na pusta. Ha? Ako ba itinuturuan mo kung ano ang nararapat kong gawin? Hindi po. Ano naman ang kondisyon mo? Matalino, ikaw, hindi ba't mahal na mahal mo ang asawa mo? Ganito, kung makakapasok ako ng isang bola, siya ay hihiwain ko. Ano? Talagang napakabagsik at walang awan ni Ate C. Kung titingnan lang ang huling resulta, ay sige, atake lang ng atake. Pero ngayon, dahil nagbago ang pusta o palitan ng pusta, sa proseso ng paglalaro, hindi lang dapat umatake, kundi kailangan ding magdepensa ng maigi. Ay, tumaas ng sobra-sobra ang hirap nito. Ano? Ang pusta na dinagdag ko, ayos ba? Xiaohu, hindi mo ba gustong mamuhay ng tahimik? Kung lalabas ka ngayon, na walang-wala, paano ka pa mamumuhay ng tahimik, ha? Huwag mong kalimutan, kayong dalawa ngayon, wala kayong bahay, wala kayong ipon. 7 bola, 7,000,000 piso, sapat na yan para mabuhay kayo ng maayos habang buhay. Mahal, pumayag ka na. 7 hiwa lang naman, hindi ba? Kaya kong tiisin. Mahal, ikaw. Namas siya. Kahit na makalabas tayo ng buhay, bukas pa rin kukunin ng bangko ang ating bahay. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Nararapat lang na. Ako ang magdusa. Zika, ako ang makikipaglaro sa iyo. Pero ang 7 hiwa na yan, sa akin mo gawin. Hindi, mahal. Hindi pwede. Huwag kang mag-alala. Xiaoru, talagang mahal mo ang asawa mo, Sige, dahil ikaw mismo ang nagpresenta, pagbibigyan kita. Ipagpatuloy mo ang paglalaro. Grabe, isang black 8 na lang ang natitira? Baka talagang masolo finish ng babaeng ito, Hindi ko inakala, si Joe Key pala, ay nakapag-asawa ng ganito kabuting babae. Ang galing niya pala magbilyar, sa harap ni Ate C, baka masolo finish pa niya ang mesa. Mukhang ang bilyaran natin ngayon, malaking lugi na naman.
Ha 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 ha. Ang huling bola, hindi na ipasok nitong babaita. Ha ha ha. Ikaw, sabihin mo, anong masasabi ko sa'yo? Kung sasabihin kong minamalas ka, meron ka namang asawang may ganyang galing sa bilyar. Pero kung sasabihin ko namang sinuswerte ka, para sa iyo, hindi siya nakascore kahit isang beses. Hayop ka, wala kang hiya. Wala na akong hiya. Anong magagawa mo sa akin? Ha 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 ha. Walang silbi. Huwag mong saktan ang asawa ko. Sa oras na inaalala mo ang asawa mo, mas mag-alala ka sa sarili mo. Ngayon ako, ang Tita C, ay magpapakita ng lakas. Unang bola. Simulan mo na. Bawat bola, isang hiwa. Asawa ko? Asawa ko? Asawa ko, anong gagawin mo? Asawa ko? Ito, nahiwa ko na. Asawa ko, anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi kong ako na lang? Asawa ko. Wala akong maitulong sa iyo. Ito na lang ang tanging magagawa ko. Pero, Makinig ka sa akin. May huling pagkakataon pa tayo. Huwag kang masaktan. Tigilan nyo na ang pagpapakita ng pagmamahalan dyan. May 7 pang hiwa. Ikalawang hiwa. asawa ko, Titingnan ko kung ilang taga ang kaya mong tiisin. Pangatlong taga. Pangapat na taga. asawa ko, huwag ka nang magtaga pa. Huwag. Panlimang taga. Panganim na taga. Kahit na hindi ganoon kalakas itong si Joe, mayroon pa rin siyang tapang. Alam niya kung paano protektahan ang kanyang asawa. Mamatay ka na. Nagkamali si Ate C. Hindi pumasok? Ako naman. Ang dami mo nang hininging kondisyon. Ngayon, hindi ba dapat ako naman ang magbigay ng kondisyon? Ano bang kondisyon ang hihingin mo? Nanalo ako sa laban na ito, guguhitan kita ng 7 taga. Itong huling tira, kung maipasok ko ang Black 8, hihiwaan kita ng 7 beses. Ang ginawa mo sa asawa ko, isasagawa ko sa iyo ng isa-isa. Aray, mahal, huwag kang magpadala. Para sa akin, hindi sulit iyan. Oy, 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 oy. Nababaliw ka na ba? Ang pusta ay napagkasunduan na. Kung kayo ay makaka-score ng 1 bola, makakakuha kayo ng 1 milyong piso. Kung si CGA ay makaka-score ng 1 bola, hihiwaan kayo ng 1. Paanong ang pusta ay pwedeng biglang palitan? Ako, ikaw na babaeng walang kuwenta, naglakas loob kang saktan ako. Ziga, magdadagdag ako ng pusta, ang pera, ayoko na. 7 milyong piso kapalit ng 7 hiwa sa'yo. Xiaoru, pag-isipan mong mabuti. Kung wala ang 7 milyong ito, ikaw at ang asawa mo ay mapupunta sa kalsada at maghihirap. Natatakot ka ba? Nagsisinungaling ka. Bakit ako matatakot? Iniisip mo pa rin ba? Ikaw pa rin ang dating ikaw? Totoo nga, mula pa sa simula, ako talaga ang pakay mo. Mahal, ang sinabi mo, ano bang ibig sabihin yan? Pagkatapos ng pangyayari, ipapaliwanag ko sa iyo. Ang planong ito, inayos mo para lang makaganti sa akin, hindi ba? Ha? Anong nangyayari? Ibig bang sabihin, si CJ at Xiaoru magkakilala na noon pa? Hindi ko alam. Ang asawa ni Zhao Qi, si Xiaoru. Baka naman wala siyang kinalaman kay Sister C, di ba? Ay, oo nga pala. Brother Lei, ano bang tunay na pangalan ni Sister C? Jiaozi ang totoong pangalan ni Sister Chi. Xiaozi. Xiaoru? Ibig sabihin, Si Sister C at si Xiaoru. Magkapatid sila? Imposible. Talagang hindi maaari. Ang isa ay si CJ na talagang walang awa at kilalang kilala sa ilalim ng lupa na mundo ng bilyar. Paanong makikilala ang isang babaeng karaniwan lang? ay teka mali. Naalala ko na, ang asawa ni Zhao Qi ay hindi pala isang karaniwan na babae. Naalala pa ba ninyo? Ang kampeon sa World Billiards Championship. Ang natatanging henyong dalaga sa kasaysayan ng bilyar na nakapagpanalo ng 3 sunod na titulo. Ang pangalan ng taong iyon. Parang Xiaoru din.
Ang naghaharing reyna ng underground na mundo ng bilyar at ang reyna ng World Championship, magkapatid sila. Tama. Ikaw talaga ang pinupuntahan ko. Ano ngayon? Sinabi ko na umalis na ako sa mundo ng bilyar. Bakit hindi mo pa rin ako tigilan? Bakit? Bakit? Nang sabihin mo talaga na umalis, pwede mo nang hindi laruin ang bilyar? Bakit? Kung gusto mong sumuko, basta sumuko ka na lang ba? Bakit? Ikaw, bata ka palang panalo na ng panalo. Pero ako, ni minsan hindi nanalo. Sasabihin ko sa'yo, galit ako sa'yo, dahil lagi kang mayabang at mataas. Ayoko lang na magkaroon ka ng tahimik at magandang buhay. Ako, tatalunin kita. Walang dahilanan. Ang mundo ng bilyar ay sobrang peligroso. Ayaw ko nang maglaro. Gusto mong manalo. Pwede. Pero hindi mo dapat ginawa. Ang sirain ang pamilya ko para lang maglaro ako laban sa iyo. Para kalabanin mo ako. Kung hindi ko yan gagawin, gagamitin mo ba ang lahat ng lakas mo para kalabanin ako? Talagang gusto kong manalo laban sa iyo na ginagamit ang buong lakas mo. Gusto mong ipaghiganti ang asawa mo? Sige. 7 taga lang naman, hindi ba? Tinanggap ko? Magulo na ang isip mo. Kahit gaano pa kagaling ang teknik mo, hindi mo ako matatalo. Binigyan ko ng depensa ang bolang ito. Kahit ikaw, hindi ka pa rin mananalo. Ang laro na ito, ako ang nanalo. Mahal, kaya ba nating manalo? Huwag na huwag kang magmadali. Hayaan mo munang umikot ang mundo. Hindi. Hindi pwedeng pumasok sa lungga ang bolang ito. Hindi ka pwedeng manalo sa laban na ito. Mandadaya siya. Xiao Si, sa pagkakataong ito, talo ka na naman. Imposible. Hindi ako matatalo. Napakaraming beses na akong naglaro ng bilyar. Ako ang reyna na naghahari sa ilalim ng mundo ng bilyar. Paano ako matatalo? Kung talo ka, talo ka. Xiao Si, sumuko ka na. Huwag ka nang magpakabulag. Ilang pamilya na ba ang winasak mo? Huwag mo nang hayaang maging puno ng dugo ang mga kamay mo. Puno ng dugo? Nawasak na pamilya? Xiaoru, hindi ka pagising ano? Ang tagal mo nang hindi naglalaro ng bilyar. Iniisip mo ba talagang matatalo mo ako? Sige, dahil nagpapakabulag ka, kung gayon, huwag mong masamain kung hindi na ako maging magalang. Teka, hindi ba gusto mong pagbayarin ako? Sige, walang problema. Bibigyan kita ng pagkakataong iyon. Kung matalo ka ulit, hihilabin ko ang mga litid mo para hindi ka na makalaro ng bilyar habang buhay. Gusto mo pa rin makipaglaro sa akin ng bilyar? Hindi ba gusto mong ipaghiganti ang asawa mo? Hindi ba gusto mong hiwain ako ng 7 beses? Makipaglaro ka pa sa akin. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Ano bang talaga ang gusto mong ipaglaro? Napakayabang mo naman. Sige, pababigatin ko ang taya. Kung matalo ka ngayon, sa harap ko, puputulin mo ang iyong daliri. Aray, mahal kong asawa. Huwag mo siyang payagan. Kapag pinutol na ang daliri, hindi na iyon babalik sa dati. Tiwala lang. Walang problema. Pero paano kung ikaw ang matalo? Ha. Paano ako matatalo? Xiaoru, wag mong isipin dahil nanalo ka sa akin ay palagi ka nang mananalo. Sa loob ng maraming taon, hindi ka naglaro ng bilyar. Samantalang ako, lagi akong naglilibot sa iba't ibang bilyaran. Hindi ko na. Mabilang kung ilang kalaban ang natalo ko. Talaga? Pero pakiramdam ko pa rin, ikaw ang matatalo. Kaya magdadagdag din ako ng taya. Ano ang sinasabi mo? Nabaliw na ba itong babaeng ito? Ganito na ang sitwasyon? Hindi niya alam kung kailan titigil at naghahamon pa? Hindi yan sigurado. Siguro itong si Xiaoru ay kaya talunin si CJ. Sa huli, siya ay dating 3 beses na sunod-sunod na nagkampeon. Sa World Billiards Championship, isang henyong babae. Henyong babae, ano naman ngayon? Si CJ pa rin ng reyna ng underground billiards. Asawa, paano kung wag mo na lang siyang kalabanin? Sa tingin ko, wala na siyang rason. Kasi nga, wala na siyang rason. Kaya mas lalo pa akong makikipaglaban sa kanya at mananalo ako. Kung gusto mong makipaglaro, sasabayan kitang muli. Pero kanina ikaw na ang nagdagdag ng taya. Hindi ba dapat ako naman ngayon? Nababalif na siya. Talagang nababaliw na talaga. Ang babaeng to, para lang ipagtanggol ang asawa niya. Hay, tinanggihan niya ang 7 milyong nasa harap niya. Wala pa akong nakitang taong ganito. Ang buhay ni Zhouqi, parang napakaswerte, hindi ba? Nagkaroon siya ng ganito kagandang asawa. Dagdag taya? Xiaoru, alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo nga alam kung ano ang susunod na laro. Gusto mong dagdagan ng pusta? Kahit pa anong laro ang gawin mo, mananalo ako. Kaya magdadagdag ako ng pusta. Hindi mo dapat ginawa, hindi mo dapat sinakta ng asawa ko. Papatayin ko talaga ang asawa mo. Ayoko lang na maging mas mahusay ka kaysa sa akin. Kaya, ano ngayon? Tama, ang katulad niyang duwag at walang silbi. Kung nasaktan, nasaktan na. Bakit? Sa pool table, talunan ay talunan. Dapat magbayad ng kapalit ang natalo.
Wala kang karapatang magsalita dito. Kapag nag-ingay ka pa ng isa pang salita, bubunutin ko ang lahat ng ngipin mo. Nagpapalaki ba siya? Iniisip mo ba na sa galing mo? Matatakot mo ako? Sinasabi ko sa iyo, Xiaoru, ano man ang mangyari ngayon, tatalunin kita. Kung gayon, pumayag ka sa dagdag taya. Pero, kung matatalo ka, hindi lang ako maghahati ng daliri mo, kundi gusto kong habang buhay ka, hindi na makapaglaro ng bilyar. Ano ang sabi mo? Hindi ba't itinuturing mo ang bilyar bilang lahat sa iyo? Gusto kong habang buhay ka, hindi na makapaglaro ng bilyar. Sige, tinatanggap ko. Dahil sa sobrang kayabangan mo. Ngayon, gusto kong makipaglaban sa iyo sa blindfolded billiards. Kahit na gusto mong maglaro ng nakapiring, o gamit ang isang kamay lang, ikaw ang magtatakda ng patakaran, sasamahan kita hanggang sa huli. Sige, pababayarin kita ngayon sa walang alam mong pag-uugali. Batay sa bilang ng mga bola na na-score, mayroon tayong 9 na bola. Pagkatapos ng break, pipiringan nating dalawa ang ating mga mata. At maglalaro tayo sa pamamagitan ng pakikinig sa tunog, hindi na natin kailangan pang isipin kung anong laki ng bola. Kung sino ang makakapasok muna ng 5 bola, siya ang panalo. Ganyan ba? Tinatanggap ko. Maghintay ka lang at mamatay ka na. Ang paglalaro ng bilyar, nakadepende sa paningin at pakiramdam. Kapag nakapiring ang mga mata at naglalaro ng pakikinig lang, makakapasok ba talaga yan? Siguro hindi natin kaya, pero itong dalawang tao sa harapan natin, baka kaya pa nila. Si Ate C, sa galing niya sa bilyar, alam na ng lahat yan. Pero si Xiaoru naman ang tagal na niyang hindi naglalaro, mukhang alam na ang magiging resulta. Bakit naman kasi siya nag-aangas at hinahamon pa si Ate C, tinataas ang sarili niya. Pero salamat sa kanya, mamamangha kayo ngayon. Makikita niyo ang pinakatagong galing ni Ate C. Ano naman kung maglaro ng nakapiring? Kung sino ang matalo at manalo, hindi pa natin alam. Xiaoru, kung sino talaga ang matatalo at mananalo, hindi pa tiyak. Ngayon, tatanggalin ko talaga ang daliri mo. Pwestan bola. Nakapwesto na ang bola. Ang talunan sa nakaraang laro ang unang tatama. Ate C, sige na. Hoy, sabi ninyo kanina ang nanalo ang unang tatama, bakit ngayon naging ang talunan na? Hindi ba yan pambubuli? Lugar ko to. Ako ang masusunod dito. Ayaw mo? Ipahampas mo sa asawa mo. Hoy, ikaw! Mahal, kapag natapos ko na ang pagtuturo ng leksyon sa grupong ito, aalis na tayo, umuwi na tayo. Mahal, siguraduhin mo ang kaligtasan mo. Pumasok ang bola, ituloy mo na ang paghampas. Anong ginagawa niya? Nakatakip ang mata, pero naipasok ang bola? Naku, si Xiaoru, hindi sana siya nagsalita ng ganoon kanina. Siguro ay hindi pa nila alam kung gaano kagaling si Ate C. Syempre. Sa pamamagitan ng galaw na yan, hindi ko nga alam kung gaano karaming tao na ang tinalo ni Ate C. Gusto pa nilang manalo kay Ate C kahit nakatakip ang mata sa bilyar, ilusyon lang yan. Hindi talaga siya pumasok, mahal? Hindi pumasok ang bola? Tayo na ang taya? Ngayon, ako naman. Hindi ako naniniwala na makakashoot ka kahit nakapiring ang mata mo. Ito ang aking natatanging kakayahan at itong galaw na ito, 3 taon ko itong pinag-aralan. Sa ganitong uri ng laro, walang makakatalo sa akin. Baka nagkakamali ka sa pagkakaintindi. Ang paglalaro habang nakapiring ay hindi mo natatanging kakayahan. Anong ibig mong sabihin? Ang pandinig ng babae ay likas na mas malakas kaysa sa lalaki. Kaya naman, kapag nakapiring ang mata, nawawala sa kanila ang kakayahang humusga sa bilyar. Kaya syempre, matatalo sila. Pero ako at ikaw ay parehong babae. Ito ang dahilan kung bakit ang mga manlalaro ng bilyar na may parehong husay sa iyo sa larangan ng paglalaro ng nakapiring ay hindi kasing husay mo. Ngunit bilang kapwa manlalaro ng bilyar na babae, kahit hindi ka nakapiring, kaya mo pa rin siyang talunin. Ngunit, Paanong nangyari iyon? Paano ka nakakashoot? iyon ay dahil pagdating sa husay sa bilyar, mas magaling ako sa iyo. Kahit na nakapiring ang mata, pareho tayong babae, ang bentahe mo sa pandinig ay wala na. Imposible! Hindi mangyayari! Hindi mo ako matatalo! Ang tinatawag mong natatanging kakayahan ay ilusyon mo lang. Xiaoxi, sa laban na ito, matatalo ka pa rin. Paano nangyari yan? Paano mo na ipasok? Sigurado akong nagkataon lang yan at pumasok. Ang sinasabi mong sarili mong teknik na walang katulad ay isa lamang malaking ilusyon mo.
Kahit na hindi magkahiwalay ang kulay at puting bola sa larong ito ng bilyar, ang paghula sa lokasyon ng bola sa pamamagitan lamang ng pandinig at pagpapasok nito, sinong tao ba tong mga ito? Hindi na mahalaga kung sino sila ngayon. Ang pinakamahalaga, nakatadhana na ang magiging resulta. Asawa ko, 4 na ang pumasok. Kapag may pumasok pang isa, panalo na tayo. Hindi maaari? Paano mo nalaman ang posisyon ng bola? Siguradong nandaya ka. Ikaw ang naglagay ng mga bola? Ikaw din ang nagbigay ng itim na tela? Sasabihin mo pa rin nandaya ako? Kung hindi ka sumilip, paano mo ipapaliwanag na naipasok mo ang mga bola? Napakadali. Iyon ay dahil mas mataas ang antas ko kaysa sa iyo. Ay, panalo. Ay, asawa ko, panalo tayo. Talo na naman ako. Alam mo ba kung bakit ka natalo? Ano? Xiaoru, magsasabi ka na naman ba ng mga matitinding aral? Bakit? Sasabihin mo bang ang paglalaro ng bilyar ay para sa passion? Hindi para manalo? Gusto mo na naman akong pagtawanan? Hindi. Alam mo ba kung bakit ko tinalikuran ang bilyar? Bakit? Ang bilyar ngayon, hindi na ito ang bilyar na gusto ko. Paghahabol sa pera, paghahabol sa puntos, pag-aaway, pagdaragdag ng taya. Ang bilyar ngayon, puno ng pansariling interes at gulo. Ang mga magagaling, sinasamantala ang kanilang galing para mangloko at kumita ng pera. Ilang tao na ba ang nagkaroon ng utang dahil dito at tuluyang bumagsak sa buhay? Hindi na lang ito simpleng libangan. Huwag kang magkunwari na banal dito. Dati, hindi ba't ganyan din ang paraan mo para kumita? Kaya umalis ako, pero ikaw ay lubog na sa gulo. Tumahimik ka na. Huwag mo akong sermonan dito. Mga tao, kontrolin niyo sila para sa akin. Ziga, Mahal, ayos lang, nandito ako. Dahil hindi kita kayang talunin, sisirain na lang kita. Sirain niyo siya para sa akin. Lahat ng tao, hawakan ang ulo, lumuhod, at huwag gumalaw. Nagsumbong ka sa pulis? Ako, Kasama, salamat sa iyong pagod. Bilisan nyo, tawagin nyo ang medical team. May nasugatan dito. kasama, mahal ko, ikaw. Pagbalik ko, aking ipapaliwanag iyan sa iyo. Ito ang pinakamalaking taguan ng iligal na billiard hall sa Jiangzhou. Involved sila sa sugal, sa pautang na may mataas na interes, at sa organized crime. Ang kanilang pinuno, si Kuya Lei, at ang boss sa likod ng lahat, si Xiao Si, lahat sila ay nandito. Para sa operasyong ito, napakalaki ng iyong sakripisyo. At saka, sa recorder na ito, nandito ang record ng sinadya nilang pagpaplano upang akitin ang mga tao na magkasala. Pakiusap, pakibalikan mo itong suriin. Saka, ito ang aking asawa, may ilang impormasyon dito, pakiusap, ibalik mo at asikasuhin. Naintindihan. Ang mga taong walang trabaho na sina Shilei at Xiaoxi may hinalang nag-organisa at naging pinuno ng isang criminal syndicate. Sina Zhao San at Wang Xuerong may hinalang nasasangkot sa panloloko, sa pananakit, at iba pang mga kaso. Malaki ang halaga ng perang sangkot. Sumama na kayong lahat sa amin. Dalhin na namin kayong lahat. Huwag niyo akong arestuhin. Nagkamali po ako. Napilitan lang ako. Aray, nandiyan lahat ng pera ko, ibibigay ko, alam kong nakamali ako. Ate, alam kong nagkamali ako. Huwag mo silang hayaang hulihin ako. Hindi nyo lang alam na nagkamali kayo, kundi alam nyo na kailangan ninyong magbayad. Noong gumamit kayo ng pagkakaibigan upang saktan at pinsalain ang napakaraming pamilya at gawing giba, dapat naisip nyo na darating ang araw na ito. Chief Chi, ito ang mga na-scam na ari-arian mo. At ang natitirang ari-arian, kukontakin namin ang iba pang mga na-scam na tao at ibabalik ang lahat ng ito sa kanila. Salamat! Chief Chi, malaking tulong po kayo sa amin. Kaya naman naging matagumpay kami sa pagresolba ng kasong ito. Sa huli, maghahain ako ng aplikasyon sa tanggapan para sa bonus, para gantimpalaan ka ng husto. Maliit na bagay iyon, maliit na bagay lang yan. Sige na, dalhin nyo na muna ang mga tao pabalik. Kapag may libreng oras ako, babalik ako roon. Sige, tara na, dalhin silang lahat. Ay naku. Sa wakas, tapos na rin. Asawa ko, salamat, napagod ka. Hindi mo ba balak na magpaliwanag sa akin? Uwi na tayo, uwi na. Tayo na umuwi, doon na tayo mag-usap. Oo nga pala, mahal. Hindi ba't sabi mo hindi ka marunong magbilyar? Hindi ko akalain na ikaw pala ang dating pandaigdigang kampeon sa bilyar na kampeonato. Kung gayon, bakit mo sinabi? Nanaloko ka ng mga kaklase mo kaya ka natalo ng ganoong kalaking pera?